mayroong isang surprise para sa inyong lahat. Dahil po sa kaarawan ng ating kapatid na si Brother Nilo at si Brother Jaime, mayroon pong isang inihanda ang ating dalawang kapatid sa music ministry upang handog sa inyong kaarawan. Amen po ba? Brother Nilo, happy birthday. Brother Jaime, happy birthday. Ito ang tanging naihanda ng music ministry para sa inyo. Pinakikilala ko po sa inyo. Hindi pa rin pwede. Dahil po sa masyado po bang malakas yung ating mic. Bibigay. Malakas pa eh. Parang malakas. Hello, testing. Hello, testing. Hello, kaya okay lang. Diba sasabihin ko? Amen. Kamusta po ang week natin? Okay lang. Okay lang po. Bueno po, ayan. Today is a very special day, amen. We're just gonna celebrate the birthday of our brothers, Brother Jaime and Brother Nilo. Palakpakan po natin sila. Palakpakan po natin sa buhay nila. And may nakita po ako dito kanina, sorry po. Amen. May konti lang po akong isi-share. Hindi naman po siya masyadong matagal o mahaba. Pero, sino po nakakita nito? Pahiram ko muna nito. Pero alam niyo po ba, sino nakakita nito? Alam niyo po ba, imagine niyo po ito pong buhay niyo. Ito pong buhay niyo. And then, itong suka po, yan po yung presence ng Lord sa inyong pong buhay. The more na you ask for the presence of God, the more suka ang ilalagay natin sa bote nito. Konti lang po yung space, di ba? Yung pag pumunta ko sa taas. Ibig sabihin nun, konti lang po yung space na magagawa ng kaaway sa atin. Amen? So, we should always ask for God na mapuno tayo ng presence natin pa yun para konti lang po yung magagawa ng kaaway sa atin. Amen? Amen. This song that me and my brother we prepared last night, it's a beautiful song po by Jesus Culture. At ang title po nito is I Surrender. And I pray na kahit itong simpleng kanta lang po guys will be able to touch your heart, will be able to just speak onto your heart po, into your mind. And thank you po kay Lord sa bibigay po sa akin ng opportunity to sing in front of you.
nasa dyan pa. Nung elementary ako or high school, napakahina ako, napaka-sensitive ko. Konting ano sa akin ng mga kapatid ko, masyadong parang nadadown ako, no? So, lagi nilang tinuturo ako, all the job, do, I may do it. So, parang nagsasawa na ako, parang gusto kong tapusin yung life ko, ano. Sinubukan ko pero hindi inalaw ng Panginoon dahil marami siyang plano sa akin. Pati ngayon, hindi ko sasabihin sa yung matibay na tao ako, mahina ako, pero sa kanya pa rin ako humingi ng tunay na lakas na magbibigay sa akin ng bagong pag-asa, bagong buhay. Kaya at salamat sa aking mga mahal sa buhay, sa aking asawa, mga anak sa inyo. Tunay na nagpapalakas kayo sa akin, no? Kaya tunay na salamat sa church na ito, salamat kay Pastor, at salamat. Maging sa araw na ito maganda. Brother Nilo! Happy birthday! Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa patuloy na kalakasan at ngayong aking kaarawan. My 52nd birthday. Yung kapatid ko naman, mag-50, the same date, February 20, 50 years, na nasa Mindanao. Kaya nagpapasalamat ako sa kalakasan sa lahat, may job, narito kayo, narito ang aking mga kapatid, na kahit na may different charts, but sa pagmamahal sa akin, narito sila, ang aking hindi na COVID. Ang aking mag-anak ng aking kumpare, nagpapasalamat ako sa buhay nila talaga. Dahil doon mo talaga mararamdaman na tunay kang kaibigan at tunay tayo nagmamahalan. Kahit we have different charts, but ang ating kahit nasa saan tayong charts, but isa naman ang ating pinapupurihan. Kaya maraming salamat sa buhay nila. At nais ko rin ngayon na pamula ngayon, araw ito, magbibigay ako ng 10% of my income. Dahil na talagang pinag-aralan ko yung sa Malakay na sinabi niya na subukan mo ako. Bubuksan ko ang bintana. Ano yung mga binuksang bintana para sa akin? Nasaan ako ngayon? Bakit ako narito ngayon? Noong una, nasa Pilipinas lang ako, hindi ako makapagbigay sa mga nanay ko. Nakakapagbigay ako ngayon. Kaya sabi ko, Lord, ibibigay ko sa iyo ang para sa iyo. Yung sa amin ko sa inyo noong una, sabi ko, bakit kailangan magbigay? Ang Diyos naman, hindi naman kailangan ng pera. Ngayon, nung isipin ko na isipin, saan ba tayo narito? Ito ba libre? Itong ating dalangin ang hindi libre. Yung ating pinagsasalusaluhan, hindi libre. Kaya yun ay alam ko na para doon sa lahat ng bagay na yun. Kaya, Lord, mula ngayon, I give you my 10% of my income. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng narito. At papurihan natin lagi ang Panginoon. Salamat din sa buhay na aking kumpare dahil dito ako narito dahil ng mag-anak. Talaga naman kakaiba kung kumila sa ating Panginoon. Amen? Talagang ma-overwhelm ka talaga. Alam mo po ba na grabe na bless po ako sa buhay po nila Kuya Milo. Saka especially po sa buong grupo po nila Tita Vicky, Tita Lily, tapos Tito Camilo. Talaga everyone po talaga na bless po ko sa kanilang pong buhay. And may nagsabi po sa akin ngayon na may isa pa po magpapatotoo. I-welcome po natin si Brother Johnny. Amen. Eto na! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga brother and sister. At una sa lahat, magpapasalamat ako sa aking Panginoon at ako'y dinala rito sa bagong mga kasamahan ko na nakilala sa ngayon. At
higit sa lahat, ito ko yung nagpapasalamat kay Pastor Edmond at nakilala ko siya. Siguro ay tinulong ng Panginoon Diyos na dinala ko dito at sa dami rin ng mga nasuotang problema bago ko nakarating dito sa UK, ay iisa-isahin ko sa inyo mga brother and sister. Year 2005, malis po kami Pilipinas. Doon po ako napagpag sa South Africa at nagtrabaho ako bilang sa isang refinery. Noong 2006, hindi ko po inaasahan na ako makakarating dito sa UK. September 1st po yun, 2006, nakarating po ako dito. Wala po akong kakilala noon. Bagamat may mga Pilipino po na may magandang loob na nag-offer sa akin, natulungan ako, napatira po ako sa kanila dahil sa samahan ng mga migrant Pilipino. Within na siguro nakatagal ako dito ng 2 weeks, 3 weeks. Hindi ko sukat akalain na isasama nila ako doon sa Royal Park Hotel na may dalang banner na labang kay Gloria Arroyo. Sa ikaw, nabumbuhay ko itong nasuotang ko. So, nga po, naging masalimuot ang buhay ko dito. Lahat ng trabaho ko, naranasan ko. At natingnan ko po itong halos, hindi nyo itatanong. Nakapagtinda rin po ako dyan sa mga tent sa Pilipino. Binibigyan ko ako ng 70 pounds a week. Ganun din nila. Kaya ang mga ka-recover, lagi ako nagdarasan ng Lord. Sana pagsubok lagi ko dinaranas ko. So ngayon, sa dami po nung nakikilala ko, may nakilala po ako si Boss Eric na taga-Elpiot sa church dito yan sa Notting Hill, sa St. John's Church. Sabi lang ka-member ako, tinulungan niya ako, sabi sa akin, Johnny, kung wala kang matutulungan dito, sa bahay ka muna, aampun na namin. So sa madaling sabi po, tumagal po ako sa kanila ng 8 months. Naging maganda po naman ang aking samahan, kung ano. So, nung ako po naging nag-security guard nga pala po ako dito sa Newcastle. Yun ang first time job ko rin nag-ano ako security. So naging masalimuot ang buhay ko sa UK. Hanggang sa pagkakataon nga, yung si Boss Eric nakilala ko, nirekomenda ako dito sa aking trabaho. You know, babay talaga ang Lord. Isipin nyo dati, maliit na ang sweldo ko dito sa akin. Tapos nakilala ko ako. Si Lenny, isang masakit na pangyayari po kung nangyari sa buhay ko. Siguro, bakit na alam nyo kung nangyari sa buhay ko? Akalain mo nangyayari ito. Kasi isa na kayo video na dala na ako. Yung pong pag-away tungkol sa pera, gusto ko maka-ipon lagi. Kasi ako masilip ko ako gano'n. So, lagi ko nag-away tungkol sa pera. Kasi siya gano'n. Ibang ano namin talaga. So sa sobrang bento ng ano ko, ewan ko kung ano pinakain ko sa kanya. Dahil sobrang bento talaga. Lahat binibigay sa akin ng amo ko. Nagkasakit ako. Sumakat mo itong ano ko. Sabi ko, nagpahal ko sa kanya. Sabi ko, ma'am, uuwi na ako kasi ninararamdaman ko sa ako. Kasi dito ko nung baka may cancer ko dahil sigarilyo ko. So sabi sa akin ng amo ko, Donnie, hindi ka uuwi. Sabi, antay mo ko, tatawagan ko yung yung doktor ko. So sabi, 5 minutes, tinawagan niyo ko ng doktor. Tapos sabi sa akin, Donnie, antay mo, after 1 hour, punta tayo sa doktor. Patake up kita. So, dinala ko ng amo ko sa doktor, chinek up ako, okay naman, clear. Nagkaroon na ako ng infection, tapos nagkaroon ako ng virus. Sabi ko, God, talaga yata, tuloy-tuloy na yata itong swerte ko. Ganun. So, nung bandang huli nga po, hindi na maganda aming relasyon ni Letty. Siguro, napansin mo, nung bago akong dating dito, lagi ko yung puso anak ko, kasi mahal na ba yung anak ko? Wala akong pinakamamahal na anak ko dito. So, ganun nga ho, sa blessing sa akin ng Panginoon, pinaasan ako ng swerte ng amo ko. Lahat, pamasahe ko, nilibre niya, ginawa niyang 1,000 ko, ng swerte ko, libre pa sa akin ko. Meron naman ito, hindi lahat pala problema, hindi pa ng kalutasan, ang bawat problema. Kaya magpapasalamat,
napasama ko dito sa grupo ni Pastor Edmond. At siguro, Panginoon din talaga nagdala sa akin dito para tayo magkasama-sama. At ito yung sinabi ko na kay Pastor Edmond, pag ako yung napasama sa isang grupo, binubuhos ko po yung pusak ng dami ko. Mula ko kay Pastor Edmond, promise ko to sa inyo, lagi ako nandito. Hindi na wala ko. Ayaw ko sa akin, Panginoon, dapat kabalo dito. Lahat ng problema ko na solve. At kaya nga po yun, ang hindi ko lang, nagkaroon ng problema. Siguro darating din, pagsubok din lang ito ni Lord. Dahil nandiyan naman ang aking mga kumare. Si Marie Loris, Paring Nonoy. Sila nagdala sa akin dito. Kaya, maraming salamat. At dinala ko dito ng Panginoon. Maraming salamat. I just wanna share din po another story I've read it. It's a story that I read from book that Ate Rika gave me. It's the book of Jabez po. Every night I read this story when I was a kid. Di ko lang po, parang comforting po sa akin na I have to read, kahit one chapter lang, I have to read this story of Jabez. What's the story about? Pero it's a story of a pastor po throughout talagang, it's about his life. And in one chapter po, he talked about being with God. Yung sila po, pumunta po sila sa playground. So, father, mother, and then yung isa po ng anak. So, pumunta po sila sa playground. So, sa playground po, there are three slides. Isang maliit na slide, isang medium size na slide, at saka isang large na slide. So, nung nakita po nung bata, isang maliit na slide, masubukan ko nga itong maliit na slide. Tumaas siya, slide pababa. Siyempre, bata po, kayang-kaya po niya yung maliit na slide. Nakita niya yung medium na slide. Ay, ang daming bata pupunta doon masubukan niya. Subukan niya yung medium slide. So, yung father po, tumitingin, pero hindi niya pinapahalatang tumitingin siya. So, ito yung bata, determinado. Okay, pupunta na ako. Slide. Agdan. And then, pagdating po niya sa taas, nag-slide po siya. Nakayanan po na yung medium size slide. Ito, hindi mo nakontento yung bata. Medium, small, medium, itong malaking slide. Siguro, laki, mga double siguro ng size po niya. Sabi niya sa sarili niya, paano yan? Gusto ko tumaas pero parang hindi ko kaya to. Pero pinanood niya yung mga tao pupunta sa large na slide. Tumaas, baba, taas, baba, tapos pasubukan ko nga. So, sinubukan ko na yung large na slide. Yung tatay, tumitingin po, titingnan po yung anak niya. Iniisip niya kung pupunta pa itong anak ko sa malaking slide. Sa isip niya, sinecheck niya kung pupunta nga po siya sa malaking slide. Pero yung bata po, determinado na napupunta po siya sa mataas na slide. So, 1, 2, 3, 4, sa hagdan. Na-stuck po yung bata sa gitna. Pag tumataas po tayo sa slide, na-stuck po yung bata sa gitna. And that's the time when nung tinignan niya po ang kanyang pong tatay. At yung tatay, hinihintay po niya yung sasabihin ng anak niya. God, tatay, can you come with me? Kasi hindi ko to kaya alone. Amen. Ganun po tayo sa ating Panginoon. If we have a trial na sobrang laki sa ating bubuhay, if we think na napakataas ang mountain na to na dapat kong akyatin, andyan na po ang tatay natin, di ba? Dad, can you come with me? Because I can't do this alone. So pumunta po kayo ng tatay, dalawa po silang pumunta sa hagdan, at yung tatay, niyakap niya ang kanyang pong anak, at dalawa po silang pumunta sa hagdan. Ganun po ang Panginoon sa atin.
Kaya niya po tayo kung meron tayong problema. At kasama niyo po siyang bumaba sa hagdan o sa mountain na inyong pong buhay. Amen? Amen. And I know that today we are really blessed with many souls in this church. Amen? And I would ask po sa mga taong they think that this is their first time to come in this church. I may not know po your names, but I would pray na kung feeling niyo po first time po pumunta dito sa church, I would ask you to just come in front po. Is it possible po pumunta lang po sa harap na we're just gonna give you a short prayer. Kunti lang po. I-welcome lang po namin kayo. Amen! Alam niyo po, hindi mabilis. Hindi po madali ang pumunta sa harapan. Especially sa mga taong naggagandahan at nagwawapurong tumitingin po sa amin. Ate Ophelia po, si Brother Marlon po, Marlon. And si Ate Alice. Ate Alice. Tita Alice. Tita Alice. Pulapakan mo natin sila. Amen. Alam niyo po ba, isa o dalawang taong naparito sa bahay panambahan natin, Panginoon, angels of God in the heaven, they're clapping their hands. Amen. And isuot po natin yung mga kamay sa kina Ate Alice, Ate Ophelia, and Kuya Marlon. Lord, Panginoon, maraming salamat, O God, sa araw na ito, Panginoon, that you've given us the opportunity to see the people, Panginoon, God, sa buhay po ni Ate Alice, Ate Ophelia, at Kuya Marlon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at you, Panginoon, na dinala rin po sila, O God, sa bahay panambang ito, sa God Most High, Father. I pray, Panginoon, i-bless niyo po ang kanilang pong buhay, Panginoon, ang kanilang pong puso, O God, that whatever the desires in their heart, Panginoon, in terms of sa kanilang pong pamilya, Panginoon, back home, sa kanilang pong mga problems, in sa kanilang pong financial problems, in healing, in everything that they are desiring, Father, I ask, Panginoon, that they're not gonna come out in this church without encountering you, without answering their prayers, Father. Continue to bless their lives, Panginoon. Bless them, Father, that they will be blessings unto others, O God. And bless this church, Panginoon, will be blessings unto them, Panginoon. Maraming salamat, O God, in Jesus' name. Amen. Let's welcome po. Dito po natin. Welcome to the family. We're glad to welcome to Let us all stand.